Shalom ho sa inyong lahat. Ito po ang ating dakilang araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Easter. Happy Easter po sa inyo. Alleluia. Alleluia po, ibig sabihin, praise the Lord. Sa mga Griego po, ang ganda-ganda ng kanilang batian. Sasabihin ho nung bumabate, Christos anesti. Ibig sabihin nun, Christ is risen. Yun naman binabate, alethos anesti. Tunay siyang muling nabuhay. Yun ho ang ating pinagdiriwang sa dakilang araw na ito ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Yun ho ang ating pinaghahandaan. Ang dami-dami po nating matatagpo ang mga katotohanan dito sa ating pagdiriwang na ito at pagbabasa po natin ng salita ng Diyos. Sana po nandyan na kayo, bawat isa sa inyo, nandyan na yung inyong Biblia, nandyan na yung susulatan ninyo, panulat ninyo. Natawag nyo na ang inyong mga kasambahay, mga kapitbahay sa pakikinig sa atin at panonood sa ating programang ito. Binabati ko po ang bawat isa sa inyo, lalo-lalo po yung mga kabataan, yung po mga may sakit, yung po mga kaparian. At palagi ko, pagod na pagod sila sa mga araw na ito, dahil sa paghahanda para sa muling pagkabuhay, mga mahal na araw natin. Yun po mga seminarista, mga katikista, mga nagpapalaganap ng magandang balita. Ito po ay dakilang kapistahan natin at alam ko, pagpapalain tayo ng Panginoon sa ating programang ito. Sana po talaga maging biyayang malaking-malaki ito para sa bawat isa sa inyo. Kung kaya po, tayo nandito sa ating palatuntunang Word Made Flesh. At nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa bautismo. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nagpakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan." Ang ating po pagbasa ay hango sa mga gawa ng mga apostoles. Ito po yung isang aklat pangkasaysayan sa Bagong Tipan. Pagkatapos po ng mga ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan, nandun po itong mga gawa ng mga apostoles. Itong mga gawa ng mga apostoles ay nagsasalaysay sa atin ng mga gawa, ng mga isinagawa ng Espiritu Santo kung tutuusin sa pagpapalaganap ng magandang balita, ng kaharian ng Diyos, ng eklesiya, ng church, sa pamamagitan po nitong mga apostoles na ito. Apostol po, ibig sabihin, one sent. Apostol, one who is sent. Sugo. Mula sa pagiging disipulo nila, disciple, ibig sabihin, natututo, learners. Pagiging mga alagad nila, alagad means followers, ito pong mga disipulong ito ay sinugo ni Jesus ngayon upang mangaral ng magandang balita. Ito pong aklat ng mga gawa ng mga apostoles ay nagsasalaysay nga sa atin kung paanong sa pamamagitan nitong mga apostoles na ito, ang Espiritu Santo ay talaga magpapalaganap, ng magandang balita. Yung pong eklesiya, the church, will expand. The church that was born on Pentecost po, nung pumanagaw ang Espiritu Santo, nagumpisa po doon na talagang dumami ng dumami yung mga nananampalataya kay Kristo, naging church sila. I-explain siguro natin yung pagkatapos ng ilang sandali. The point is, ito pong tagpo natin ngayon sa first reading natin from Acts chapter 10 verse 34 to 43. Ito po ay isang pangyayari na may koneksyon kay Cornelius. Si Cornelius ho,
isang Roman centurion. Para hubang isang kapitan siya ng hukbong ng Roma na nandun sa Israel, At nangyari na nagkaroon to ng pangitain itong si Cornelius. Ang sabi sa kanya, pasugo ka, at patawag mo si Pedro. Nandun po siya sa Jaffa. Magandang lugar yun ngayon sa may Tel Aviv po sa Israel. The point is, sinabi ng Diyos sa kanya, ipasugo mo si Pedro upang pumunta rito. Si Pedro at initially ayaw niya magpunta roon, etc. Ganyan. Nagkaroon pa nga ng konting diskusyon doon. Pero po, anong nangyari? Pupunta po si Pedro dito sa lugar ni Cornelius na ito, ni Cornelio. Isa ho siyang pagano. Please understand that. Isa siyang pagano, hindi ho siya Hudyo. Isa siyang Romano. Pero, ewan ko ba, inantig ng Diyos ang kanyang kalooban. Kung kaya nga, ayan, pumunta si Pedro kay Cornelius at mabibinyagan ho si Cornelius at ang kanyang buong sambahayan. At pagkatapos noon, magpapaliwanag si Pedro sa kanyang kapwa, mga Hudyo na naging Kristiyano. Kasi ito ho ang unang pagkakataon na mayroon isang hindi Hudyo na naging Kristiyano. Brothers and sisters, malaking bagay yun. Tignan nyo, hindi Hudyo naging Kristiyano. Yun ang mga Kristiyano kasi, ay mga Hudyo sila na nanampalataya kay Kristo. Ito ho, hindi Hudyo. At si Pedro ho, ang unang-unang mangangaral sa kanya. Siya ang tatanggap sa unang-unang hindi Hudyo na magiging Kristiyano. Si Pablo ho, pagdating ng panahon, siya ho ang magiging apostol ng mga hentil, ng mga hindi Hudyo. Pero kung tutuusin, dito po sa Gawa ng mga Apostoles, pinapakita sa atin na si Pedro ho ang mag-i-introduce sa eklesiya ng unang-unang hindi Hudyo na magiging Kristiyano. I hope you understand that. Kung kaya ho dito sa pagbasang ito, didiinan ni Pedro na ang Diyos pala walang pinapakitang pamimili, pagtatangi. God shows no partiality. Sabi niya ganyan. Lahat ho, in every nation, whoever fears Him and acts uprightly is acceptable to Him. Tingnan niyo ho, napakagandang bagay ho nitong nangyayari sa eklesiya doon sa pagkakataong yun. Ang sinasabi ni Pedro, hindi namimili ang Diyos. Bawat isa na talaga naman, kahit na nasaan siyang bansa, anumang bansa na talagang may takot ho, ibig sabihin pagmamahal, at gumagawa ng nararapat, yung bansang yon karapat dapat sa Panginoon. Francis, ang ganda-ganda hong bagay nito. Ayun ho mga bansang iyon at pinapahayagan ho sila, hindi lang ho ng mga Israelita, kundi ang lahat ng mga bansang ito, pinapapahayagan sila ng kapayapaan sa magitan ho ni Kristo, ni Yesu Kristo, na siyang Panginoon ng lahat. Brothers and sisters, ito hong Yesu Kristo, ito, kamamatay pa lang nito sa krus, please understand, kabababa pa lang ho ng Espiritu Santo, itong mga pangyayaring ito, sariwan-sariwa pa ho ito. Si Jesus ho na pinatay sa krus ay muling nabuhay at nagpapagaling at yun, ipinangaral siya ni Juan Bautista, kung tutuusin yung binyag na pinangaral ni Juan Bautista, magkakatotoo kay Jesus. Si Jesus na pinahiran, ng Diyos, anointed, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Yun ang sinasabi dito ni San Pedro. Francis, tingnan nyo, nakikinig tayo kay San Pedro sa unang mga pangangaral ng mga apostoles, tungkol sa pananampalataya kay Jesus. Francis, napakahalaga hong pag-aralan itong pangangaral na ito ni San Pedro, kasi ito yung pinaka-summary. Summary lang ho ito, hindi ho ito yung buong pangangaral ni San Pedro. Can you imagine? And nandito lang ho yung mga puntos na talagang i-develop ni San Pedro sa kanyang pangangaral. Pero napaka-importante ho na sinasabi niya rito. Walang tinatangi ang Diyos, ang lahat ng bansa, kalugod-lugod sa Kanya, basta lang namumuhay sila ng nararapat. At hindi lang ho yun, sinasaluguhitan dito ni San Pedro, kami ang mga saksi ng lahat ng ito. Yung sabi niyang ganyan. Hindi lang sa lugar ng mga Hudyo, kundi sa Jerusalem mismo, sabi niyang ganyan. Kung paano pinatay nila si Jesus, pero muling nabuhay, binuhay siya ng Diyos, at talaga namang nagpakita siya, nagpakita siya. Hindi sa lahat ng mga tao, kundi sa amin, sabi niyang ganyan, sa amin. Kaming mga pinili ng Diyos mula't mga panahuna na maging mga saksi niya. Francisers, napakahalago itong sinasalungguhitan ni Pedro ito. Sila, bilang mga sugo ni Jesus, mga saksi sila. Sila'y sinugo niya, binigyan ng misyon, He commissioned us, sabi niya ganyan, to preach to the people and testify, that He is the one appointed by God as judge
of the living and the dead. Friends and sisters, tingnan nyo, narinig natin dito yung mga puntos na ating pinapahayag sa ating pananampalataya. Hindi ba? Pag I believe in God, He will come to judge the living and the dead. Dito galing yun sa pangangaral ni San Pedro, And to Him, all the prophets bore witness. Brothers and sisters, siya yung pinaghandaan ng mga propeta. At talaga namang sa pamamagitan niya, makatatanggap ang mga tao ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Brothers and sisters, ito ho yung pinapahayag ng Eklesiya sa araw na ito ng muling pagkabuhay ng Panginoon, Easter, Pasko ng muling pagkabuhay. Talaga hong dumadaan tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay, Brothers and sisters, ito hong sinunggitan ni San Pedro dito, kami ang mga witnesses, mga saksi. Napakahalagang bagay nun. Dapat ito matutunan natin kung paano San Pedro naging saksi. Tayo man na mga Kristiyano, tulad niyang Kristiyano, tayo rin ho'y mga saksi para kay Jesus. Importante ho sa lungguhitan niyon. Hindi ka pwede maging saksi kung hindi mo nasaksihan. Hindi ka pwede magpatutuo kay Jesus kung hindi mo siya kilala. You cannot be a witness if you have nothing to say. Brothers and sisters, importante din para sa atin na tayo din mga saksi. At sabi ho ni Papa Pablo Ika-6, yun hong unang Santo Papang nagpunta rito sa Pilipinas. Siya hong unang Santo Papa noong 1970. Ito hong Santo Papang ito, si Pablo Ika-6, ang sabi niya ho, ang ating mga kapwa na namumuhay dito sa ating kapanahunan, our contemporaries, itong mga kasabayan nating ito, mas malugod silang nakikinig, sa mga saksi kaysa sa mga guro. Kung makikinig man sila sa mga guro, yun ay dahil sa sila yung mga saksi. Napakahalaga ho noon. We can only be witnesses of Jesus, and we must be witnesses of Jesus, kung meron tayong experience sa Kanya. Sana ho, sa ating buhay, maranasan natin na si Jesus ay talagang muling nabuhay at tayo binibigyan niya ng pag-asa. Sa ganung paraan, magiging pwede tayo maging saksi niya sa ating mga kapaligiran. Nang hindi na kami makatiis, minabuti naming maiwan na sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at lingkod ng Diyos sa pangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Sinugo namin siya upang patibayin ang inyong pananalig sa Panginoon at palakasin ang inyong loob para hindi man lupaypay ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam naman ninyo ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos, sapagkat ipinagpauna na namin sa inyo noong naririyan pa kami na tayo'y uusigin at siya ngang nangyari. Ang ganda-ganda po ng ating narinig na pagbasa mula kay San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas. Tingnan nyo, sa ating pagdiriwang na ito ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ito pong pagbasang ito, Colossians chapter 3 verses 1 to 4, ay talagang angkop na angkop. Ang sabi niya po dito, kung kayo'y binuhay ng kasama ni Kristo, hanapin nyo ang mga bagay na nasa itaas kung saan nakaupo si Kristo sa kanan ng Ama, ng Diyos. Sabi niya ganyan. Think of what is above, not what is below, on earth. Brothers and sisters, napakahalaga po nitong tinuturong ito sa atin, nitong pagbasa natin ito. Si Jesus ho ay muling nabuhay. Pinapanginoon ho natin siya. Kung talagang Panginoon natin si Jesus, dapat talagang ang pupuno sa ating mga isipan ay yung mga bagay na nandun kung nasaan siya. Sabi niya, you have died and your life is hidden with Christ in God. Brothers and sisters, napaka-importante ho nun. Alam niyo yung mga Griego ho, para sa kanila, yung mga patay, ang turing nila doon, they are hidden, on the earth. Para po, kasi nilibing mo sila, kaya nandun nakatago sila sa ilalim ng lupa. Brothers and sisters, yun ang intindi ng mga tao noon. Yun ang konteksto, Para sa kanila, pagka inilibing mo yung tao, dahil babaon mo siya sa lupa, na sila'y nakatago, nandun nakatago sila sa lupa. Tayo ho mga Kristiyano, Kung tayo mga Kristiyano, nalilibing tayong kasama ni Kristo. Kung kaya naman ho, tayo'y nakatago kay Kristo. Yun ang sabi dito, your life is hidden with Christ in God. Totoo ho yun.
Ang isang Kristiyano, tingnan nyo, no, pagka nagbibinyag ho ngayon, by the way, ito ho ang araw ng paggunita natin, pagsasariwat, pagpapanibago sa ating binyag, hindi ho ba? Makikita nyo ho sa misa ng muling pagkabuhay, yung Easter day, at kamukha ho ng last night, yung Easter night, tayo ho ay hindi nagdarasal nung I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Hindi ho natin dinarasal yun, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan. Hindi ho natin dinarasal yun. Nagkakatanungan ho, hindi ba? Kasi ho, sinasagawa ho natin, we are reenacting yung ating binyag, kung saan nagkatanungan ho. Of course, nung bininyagan tayo, hindi tayo sumagot kasi, we were so small, most probably we were so much asleep or something like that. Pero, ang sumagot ko para sa atin noon, ang ating mga magulang at ang ating mga ninong at ninang. Kaya nga tawag natin sa ninong at ninang natin, sponsors, Kasi sila sumasagot. Kasi yung batang inaanak nila, hindi makakasagot. Kung kaya sila sumasagot. Kaya ho, napakabigat ng pananagutan ng mga ninong at ninang. Malaking karangalan yung pagiging ninong at ninang, pero dapat din maintindihan nila. Isa itong talagang tungkulin at isang pananagutan. The point is, brothers and sisters, sa Easter Vigil, Easter night and Easter day, sasariwain ho natin yung ating binyag. Doon sa ating binyag, please understand, bagamat ngayon ang pagbibinyag, usually binubuhusan ng tubig yung bata, hindi ho ba? Pero mayroon pwede ho pang gawin hanggang ngayon, ginagawa pa ho sa ibang lugar, yung pagbibinyag ay paglulublob, talagang you get buried with Christ, Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, blah, 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 blah. Ganun yun eh. At ng Anak, blah, 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 At ng Espiritu Santo, blah, blah, blah. Sana hindi makalimutan, blah, 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 blah. Anyway, the point is, yun nga ho eh, paglilibing ho yun, paglilibing, para mang ginugunita mo kung paano si Jesus ay inilibing at muling nabuhay, ikaw din, pagkatapos ng binyag mo, ahong ka ron sa tubig na yon, nakaputi ka ho, you're dressed in white, really, that's your glorious dignity as a child of God. The point is, brothers and sisters, talaga hong our life is hidden with Christ in God. Ganun ho yun. Nalibing tayong kasama ni Kristo. Kung kaya naman, dapat talagang, kung ganun, yung pinapahalagahan ni Kristo, yun ho dapat nating pahalagahan din. Hindi lang yun. When Christ your life appears, then you too will appear with Him in glory. Yan ang sabi sa atin dito. When Christ your life. Brothers and sisters, sasabihin ho yun sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat ho sa mga taga-Filipos, chapter 1, verse 21. For me, sabi niya ganyan, life is Christ. Grabe ho yung sinabi niya ngayon. For me, life is Christ. Tingnan nyo, ewan ko, sa ating lipunan, kunyari, meron Mr. Basketball. Bakit? Wala na siyang inatupag kundi basketball. Yun ang buhay niya, basketball. Meron pa nga Mr. Palengke, hindi ba? I mean, nandun lagi siya, nagbababad sa palengke, sinusuri yung mga presyo para, he can, para pwede siya mag-ulat sa bayan, etc. Ganyan. Maganda ho yun ang kanyang buhay, And the point is, para sa isang Kristiyano ho, Christ is our life. Our life is Christ. Ganun ho yung ibig sabihin nun. Talaga hong yung ating buong buhay, dahil tayo nananampalataya kay Kristo, talaga hong puspos ni Kristo yun. Brothers and sisters, in all our waking hours, it is Christ that we are supposed to be thinking about. Of course, you understand, we take this with a grain of salt. Kasi kung nagtatrabaho ka, accountant ka for example, lawyer ka for example, ewan ko kung palaging si Kristo pag-uusapan doon. Hindi naman pwede. Pero, doon pa man sa iyong paggaganap ng iyong tungkulin, dapat yung prinsipyo ni Kristo ang mamumuno sa iyo. Right? Yung pananaw mo sa buhay, yung pagtatanggol, for example, pagtatrabaho mo, laging magiging marangal dahil ang ibig mo isa buhay si Kristo sa iyong gawaing iyon. Really, life permeates our whole life. Christ permeate our whole life. I mean, brothers and sisters, napakahalagang bagay nitong na maintindihan natin. Yun ho ay dahil si Kristo yung muling nabuhay. Brothers and sisters, kasi kung si Jesus ay pinako sa krus at namatay, hindi na po bumangon uli, abay hindi natin pagmamalaki tayo Kristiyano. Hindi. Pero ngayon, pinagmamalaki natin, Kristiyano tayo, si Jesus ay Kristo para sa atin, siyang anak ng Diyos para sa atin, kung kaya nga, pinagmamalaki natin yon at sinasabuhay natin yon at ibig natin makita sa ating mapamumuhay, makita sa atin ang madla, si Kristong buhay na buhay. Napakahalaga po nitong bagay nito. Kung doon sa unang pagbasa, narinig natin, si San Pedro, pinangangalandakan niya, kami mga saksi, ng mga katotohanan ito. Yun ho ang dapat mangyari sa ating mga buhay. Dahil tayo mga Kristiyano, saksi tayo kay Kristo.
Ang mga kapwa nating mga tao sa kapanahunan natin ito, hindi na ho makikita si Kristo. Kahit na ho, 4 pa mata nila, hindi na ho makikita si Kristo. Pero salamat sa mga Kristiyano, makakatagpo pa nila si Kristo hanggang ngayon. Kung kaya ho, napakalaking karangalan ho natin yun, na tayo, dahil namumuhay tayo sa ayos sa tinuturo ni Kristo, talaga namang yung kanyang mga utos ang sinasagawa natin, talaga naman sa ating pakikitungo sa mga kapwa natin, nagpapaka-Kristiyano tayo. Ang ganda-ganda pong bagay noon, ang laki-laki ho na naiaambag natin sa ating lipunan. Can you imagine, brothers and sisters, if we all lived according to our Christian vocation? Ewan ko sino manglolo ko, sino mang-iisa dito, sino ewan ko, papahamak ng kapwa niya. Hindi, Yun nga ho, napakalaking bagay nun. Sana ho, para sa atin din, masabi natin yung sinabi ni San Pablo, For me to live is Christ. Yun ho ang ibig sabihin ng ating buhay. Pagka ho yun ang nangyari, talaga namang kung paanong niluwalhati si Jesus, tayo rin, we will appear with Him in glory. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan siya dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay ni Jesus. Ito mga kapatid ang magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan nyo, ito po yung ebanghelyong binabasa natin sa araw ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kasi sinasalaysay nitong dulong itong ng ebanghelyo ni San Juan kung ano yun ang nangyari dun sa araw na iyon. Ano nga ang pagkakakwento rito? Maagang maaga pa raw, itong si Maria Magdalena ay nagpunta na roon sa libingan ni Jesus. Magang maga. Anong oras nga ba yung maga? Yun yung salitang ginamit dito sa wikang Griego, prowi. Prowi, ibig sabihin nito, ito ho yung alam nyo, yung gabi ho, para sa mga Hudyo, nagsisimula ho yun sa alas 6 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga. Yun ho yung night watches. 4 ho yung night watches doon. Alas 6 ng hapon hanggang alas 9, alas 9 hanggang alas 12, alas 12 hanggang alas 3, alas 3 hanggang alas 6. Yun hong prowi, yung maaga, yung madaling araw, ay alas 3 hanggang alas 6. Yun yung oras. Malamang ho ito yung oras na tumakbo si Maria doon ho sa Maria Magdalena ho, tumakbo siya doon sa libingan nga ni Jesus. Brothers and sisters, bakit kaya? Ito si Maria Magdalena, please understand, may ginawa si Jesus sa kanyang napakalaking bagay. The Gospel tells us na talagang pinalaya ito si Maria Magdalena mula sa 7 diablo, 7 demonyo. Ano ba ibig sabihin nun? Is it something morally speaking, mga demonyo? Talaga bang she was an evil lady or something like that? Or was she a sinner or something that way? O yung demonyo doon, ibig sabihin, sanhi ng pagkakasakit?
Kung 7 yung demonyong yun, ibig sabihin suki ng sakit itong si Maria Magdalena. Para bang ganyan? Whatever it is, parang hindi matatawaran talaga yung laki ng biyayang binigay sa kanya ni Jesus. Talagang Jesus delivered her from what was oppressing her. You know? Kung kaya naman hindi nakapagtataka, talagang itong si Maria Magdalena, malapit na malapit sa eklesiya noon, malapit na malapit sa grupo ni Jesus, kay Jesus mismo. Brothers and sisters, kung tutuusin, makikita natin maya-maya, siya si Maria Magdalena, ang unang-unang magiging apostol. You know? Kasi sa tagpong ito, just now, we are not told of this aspect. Pero si Maria Magdalena ang pagpapakitaan ni Jesus pagkatapos niya muli na buhay. At sasabihin sa kanya, kasi, she was clinging on the feet of Jesus. Sabi niya, don't touch me. Sabi niya yan. Noli me tangere. Doon ho galing yung title na yun, doon sa Latin translation nun. Bakit? Kasi hindi pa ako umaakit sa aking ama, sa inyong ama, sa aking Diyos, sa inyong Diyos. Kundi, ngayon, humayo ka at ibalita mo ito sa aking mga kapatid. Brothers and sisters, she will in fact be the first, missionary, the first apostle. Yun ang ibig sabihin ng apostle, sugo. Ito hong si Maria Magdalena, talagang sabik na sabik siyang makita kung ano nangyayari kay Jesus. Kasi nakita ni Maria Magdalena si Jesus na pinako sa krus. Tingnan nyo kung yung iba mga disipulo ni Jesus nagsitakbuhan, si Maria Magdalena mananatili kasama ni Mariang ina ni Jesus doon sa paanan ng krus. Through it all, walang iwanan talaga yan. The point is, itong Maria Magdalena ito, talagang mahal na mahal niya si Jesus. Nung pinako si Jesus sa krus, Biyernes ho yun. Natandaan niyo ba, alas 6 please understand, ang mga Hudyo yung kanilang araw ay nagsisimula sa pagtatakip silim. Sunset to sunset sila. Tayo midnight to midnight, kung magbabilang tayo ng ating araw, hindi ba? Sila sunset to sunset. Kung kaya, nung Biyernes Santo Biyernes Santo, yung Biyernes nila doon, pagka nag-alas 6 na yun, umpisa ng sabat na yon, ng Sabado nila. At yung sabat hindi ka pwede magtrabaho. Hindi ka pwede maglakad ng malayo, Kung kaya you will have to stay at home. Hanggang ngayon ginagawa ito ng mga Hudyo, by the way, Pagka alas 6 na ng Biyernes, wala na Hudyo na makikita kayo sa kalsada. Lahat nasa bahay na yan. O kaya nagpupunta na doon sa sinagoga. Ang kung may makikita yung nagda-drive din ng taxi o ng bus, mga Arabs yun sa Israel mga Arabs yun. Yung mga drivers ng mga Hudyo, hindi sila namamasada, hindi na sila nagbabiyahe, nakasarado na yung kanilang mga tindahan at 6 o'clock in the afternoon. And the point is, ibig mo sabihin, nung Biyernes na yun, hanggang dung sa Sabado ng gabing yun, hindi pwedeng lumabas ito si Maria Magdalena. Kung kaya, wala silang magagawa para kay Jesus noon. Dali-dali siyang ibinaba sa krus, tapos inilibing doon. Ano nga ba nangyari sa kanya? And so, Mary Magdalene would have to wait for sunset of Saturday. Kung kaya nga very early in the morning ito, nung Sunday, na pupunta siya ron. At makikita niya, nakabukas na yung libingan. Brothers and sisters, yung mga libingan nila, dapat ma-imagine natin kasi hindi katulad ng ating mga libingan ito. Yung ating libingan, either nilibing sa ilalim ng lupa o kaya meron siyang nicho, sa itaas nung lupa. O kaya meron siyang mausoleum o something like that, kung mayaman-yaman. Sa kanila hindi. Ang pinaglilibing yan madalas sa kanila, mga caves. Mga caves. Bumubutas sila sa mga caves. Usually, mga caves sila para bang adobe kung minsan may much stronger places. Pero the point is, uuka sila doon, at yun ang magiging libingan. Usually, chambers yun Tapos, doon sa bukana, sa pinakabibig nung libingan yun, yung pinakapintuan na yun, meron para bang groove doon sa harapan nung pintuang yun. Bakit? Kasi meron silang malaking batong pabilog na kasing laki nung bukana, nung bunganga nung libingan na yun. At yun, ang cover doon, yung pinakapintuan, igugulong yun doon sa groove na yun. Tatakip doon sa pintuan ng libingan yun. Ang laki-laki yung bato noon. Ang problema nga nila Maria Magdalena, kung tutusin, sino magugulong noon? Hindi natin kaya yun.
Pero pagdating niya ho doon, bukas na ho yung pintuan. The stone had been removed from the tomb. Kung kaya, makikita mo na yung nasa loob. The point is, wala ho siya nakitang bangkay doon. Kung kaya, ay naku, napakatindi nung dating noon sa kanyang dibdib, hindi niya ho kayang mag-isa yun. Kung kaya anong ginawa niya, takbo siya noon sa kinaroroonan ng mga disipulo ni Jesus, sina Simon Pedro ho, at yung mga iba. Nasaan ho ba sila? Alam mo natin from St. John's narration na nandun sila sa sinakulo. Sinakulo ho, ang ibig sabihin ng sinakulo, sinakulum, sena, ibig sabihin yung hapunan. Yung hapunan ho, kung saan mo dinaraos yun ang tinatawag na sinakulo, sinakulum. Yun silid kainan ho of the supper. Sa atin mga Pilipino, sinakulo has another meaning, hindi ho ba yung passion play on. Kasi nga, doon sa passion play na yun, towards the end, yun sa climax nun, ay kung paano itatatag ni Jesus yung kanyang sakramento ng Eucharistia, doon sa pinagdausan ng sena, doon sa senakulo. Kaya yun ang nagbigay nung title doon sa lula na yun, ng Passion ni Cristo, senakulo. Pero I hope you understand better. Senaculum, ibig sabihin, the supper room. Brothers and sisters, doon pumunta ito si Maria Magdalena upang ipahayag kung kina Simon Pedro at yung mga kasama niya doon na wala na si Jesus. Merong kumuha siguro kay Jesus. They have taken the Lord from the tomb and we don't know where they have put him. Brothers and sisters, ano kaya tumakbo sa isipan ni Maria Magdalena? Bakit ganitong sinabi niya? Hindi naman niya nakitang ninakaw yung... Siguro ho, sa tindi ng galit ng mga Hudyo, kay Jesus, malamang pwede nilang ginawa yun. Ninakaw yung kanyang bangkay at ewan ko, pinasakitan pa. Ewan ko kung anong pinagagawa nila, something like that. Maybe those were the thoughts that were running through Mary's mind. Kung kaya, ayun, nagpunta siya doon. Sinusumbong niya yung nangyari. The point is, tatakbo ho itong si Simon Pedro at yung disipulo na mahal ni Jesus. The disciple whom Jesus loved. Brothers and sisters, sino ba yung disciple whom Jesus loved? Hindi ho natin alam. Hindi ho natin alam. Sa dulo ho ng Ebanghelyo ni San Juan, chapter 21, sasabihin doon na itong disiplong ito na mahal ni Jesus, siya ang talagang sumulat itong magandang balita. We don't know who was that disciple. Anyway, brothers and sisters, tumakbo nga silang ganyan. Siguro si Simon medyo may makupad-kupad siya. Na-overtake siya tinitong disipulong mahal ni Jesus. Kung kaya una siya dumating doon sa libingan at tapos pagdating niya doon, sumilip siya. Yumuko siya at sumilip doon sa loob. Napansin niya na yung mga burial cloths, yung linen, yung lino, yung kayong lino, na pinangtakip kay Jesus para sa paglilibing. Brothers and sisters, hindi naman sila nilalagay sa kabaong binabalutan lang sila ng burial cloth, Ay yung burial cloth na yon ay nasa isang tabi. Kasama nung nasa uluhan ni Jesus yung shroud na inilagay sa ulo ni Jesus. Nandun sa isang tabi din. Brothers and sisters, ang pagkakasabi dito sa Griego, nakatiklop pa sila, nakatiklop pa sila. Sa mga tuwido, nakita nitong mga disipulong ito nung pumasok na si Pedro nung dumating siya, at ito ring disipulong nauna sa kanya, pumasok na rin, nakita nila talaga, hindi ninakaw si Jesus. Kasi kung ninakaw, ba't ganun ang pagkakaayos nun? Para nung nilibing siya, ganun-ganun, Hindi, it was not touched. Natural kung nanakawin mo yun, na-disorganize yung cloth, something like that. O siguro dala-dala nyo na yun. Alam nga naman, kinuha nyo lang bangkay, iniwan nyo na, napakaganda ng Hindi ho In other words, parang may nangyari doon sa kay Jesus na yun. Hindi ho siya ninakaw. Ang sabi ho dito ay, then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed, Brothers and sisters, ano nakita niya? Ano rin na sinampalatayanan niya? Kasi he saw and believed. He saw yung nangyari doon, nandun yung mga damit, yung hindi damit kundi yung tela, yung parang kumot ho ba na pinambalot kay Jesus, saka yung nasa face niya, nandoon at
naalala niya yun, nanampalataya siya doon sa sinabi ni Jesus. Pero nung sinabi si Jesus sa kanila, muli siyang mabubuhay. Di ba? 3 beses so inihula ni Jesus sa kanila kung ano sasapitin niya. Kung paano pagkakanulo siya sa kamay ng mga kaaway niya, ng mga punong pari, mga skriba, at talaga namang papatayin siya. Ngunit sa 3 araw, mabubuhay siyang muli. Brothers and sisters, eto na ho yung 3 araw. Linggo na to eh. Biyernes, Sabado, Linggo na ho ito. 3 araw na ito. Yun ho yung nakita niya, nanampalataya siya. Brothers and sisters, yun yun. Ang maganda nito, para ho bang yung kinalagyan ni Jesus, yung mga kumot na yon o something, parang lumabas lang si Jesus doon. He just evaporated, something like that, Nandun sila yung magnanakaw, hindi na maayusin lahat yun, no? Can you imagine? Nagnakaw na inayos pa, something like that. Hindi yung ganun yung nagmamadali siguro yung mga yung pag nanakawin siya. Pero the point is, hindi ko ninakaw talaga, meron nangyari sa kanya, muli siyang nabuhay. Ito ang binabasa nating Ebanghelyo dahil dito. Ang sabi din sa dulo, they did not yet understand the scriptures. That he had to rise from the dead. Ano bang scriptures yung tinutukoy dito? For example, there is Psalm 16 verse 10, kung saan sinasabi, hindi mo pahintulutan ang iyong lingkod na makakita ng pagkabulok. You will not allow your servant to see decay. Si Jesus ang lingkod ng Diyos, hindi niya pahintulutang babulok. Hindi lang yun. Meron nung sinasabi si Hosea sa chapter 6 ng kanyang aklat, sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo uli, at sa 3 araw tayo kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtatangkilik. I mean, this is a very beautiful passage, and the disciples could have understood something of in this passage of Hosea, referring to Jesus, na siya yung tinutukoy na sa 3 araw talagang ibabangon uli. Brothers and sisters, tingnan niyo itong mga pangyayaring ito, napakaganda ho nito. Tinutukoy ho dito si Maria Magdalena. Ano ho ba sa palagay niyo ang pagkakapareho ni Maria Magdalena at yung disipulong tinutukoy dito na walang pangalan? Pareho silang nagmahal kay Jesus dahil minahal sila ni Jesus, Brothers and sisters, there is something about love that is very, very, very beautiful. Pagka meron kang pag-ibig talaga, ang daming maintindihan. Pagka wala kang pag-ibig, hindi mo maunawaan. Lagi kang negatibo, laging, ewan ko, ang daming diskusyon or something like that. Love seems to be a power of your being na talagang penetrates many things. Hindi ka na kailangan magpaliwanag, something like that. Just like, can you imagine, for example, si Elizabeth tsaka si Maria. Ang tagal-tagal na nilang hindi nagkikita, hindi nagtatawagan. Wala pa nga pang text noon, the point is, nung dumating si Maria, dumalaw kay Elizabeth, nalaman kagad ni Maria, ni Elizabeth na may dinadala na pupunan to si Mariang ito. Brothers and sisters, it was not on the 3rd month. Kapapahayag pa lang ng anghel sa kanya. Of course, the Holy Spirit was there, definitely, Pero there is something about friendship, about love that makes you understand many things. Yun nga ho tungkol din sa mga pangyayaring ito, pagka talagang tulad ni Maria, nitong beloved disciple nito, meron tayong pag-ibig kay Jesus, ang dami ho nating maintindihan. At talagang sabik na sabik tayo, tulad ni Maria, makita si Jesus na talagang mabubuhay muli. Kasi natatandaan niya rin naman siguro yun. At ito hong disipulong ito, talagang nanambik siyang makita si Jesus, nanampalataya siya na yung pinangako ni Jesus, hindi mabibigo, muli siya mabubuhay, hindi sila bigo bilang mga disipulo niya na nangtiwala sa kanya, tapos ayun pala, namatay lang siya at hindi na muling nabuhay, nabulok na lang. Hindi ho, Yun nga ho, para sa atin din, ganun natandaan ko may isang istorya, isang pintor ho. I mean, he was a budding painter, he was just beginning. Tapos may nagpinto siya ng larawan ni Jesus. Pinakita niya yun sa kanyang guro, Tapos para criticize ng guro, alam niyo nung master niya, sabi sa kanya ng master niya, alam mo, hindi mo mahal si Jesus. Ganun sabi sa kanya. Kasi kung mahal mo siya, mas maganda ito.
and sisters, that's something. Kung mahal ho natin si Jesus, mas maintindihan natin siya, talagang mas makikilala natin siya, talaga namang, ewan ko, mabubuhay tayo para sa Kanya. And I think life for us, just like St. Paul said, life for us will be Christ. Ewan ko lang, sana ho, itong mga pagbasang ito, talagang tulungan tayo rin makapanampalataya. Lalo na ho, pagka nauunawaan natin ng Scriptures. Tingnan nyo, hindi pa nila nauunawaan ng Scriptures noon at kinailangan niya muling nabuhay. Tayo ho, sana sa ating pakikinig na ito, sa ating pagsubaybay na ito sa Word Made Flesh, kung sa pinapaliwanag ni Father John ng Banal na Kasulatan, sana mas maunawaan natin ang Banal na Kasulatan at tuloy makapanampalataya tayong mas lalo na si Jesus muling nabuhay at nabuhay para sa atin upang bigyan tayo ng pag-asa. Ang dami-dami po nating natutunan mula dito sa mga pagbasa ng muling pagkabuhay ng Panginoon po, lalong-lalo na sa unang pagbasa natin, pinalalahanan tayo ni San Pedro na talagang walang tinatangi ang Diyos. Nagpapasalamat tayo. Hindi ho tayo mga Hudyo, mga Pilipino tayo, pero tayo man nakapanampalataya kay Kristo bilang ating tagapagligtas. At sinasalungguhitan ho doon ni San Pedro na tayo tulad nila, ng mga apostoles, tayo rin ay mga saksi dapat ni Kristo. Sana ho, yun ang isabuhay natin sa ating pananalita, talagang mapahayag natin ang magandang balita. Hindi lang ho sa salita, kundi sa ating pamumuhay. Inuulit-ulit ko dito yung sinabi ni San Francisco de Assis. Sabi niya, pangaral natin ang magandang balita sa lahat ng paraan kung kinakailangan gumamit ng salita. Sana ho, tayo mapakita ho natin sa ating pamumuhay na nananampalataya tayo kay Jesus na muling nabuhay. Tapos ho, pinapaalalahanan po tayo dito ni San Pablo sa kanyang sa ikalawang pagbasang narinig natin sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na talagang dapat total namatay tayong kasama ni Kristo, nalibing tayong kasama niya sa binyag. Talaga yung buhay natin ngayon maging naayon sa kanyang tinuturo utos. Talagang pag sumakita natin, at pakaisipin natin yung mga bagay-bagay na nandun sa langit. Nandito tayo sa lupang ito, nakikisangkot tayo dito sa buhay na ito, nakikiambag tayo ng ating magagawa sa pag-unlad ng buhay dito sa lupa. Naturally, brothers and sisters, science is filled with Christian names, kung tutuusin. A lot of good is being done by the church, even on the social level. That's very true. Pero tandaan ho natin, ginagawa ho lahat natin yon with our minds, fixed on God. What motivates us is not just love for man, but love for God particularly. Tapos nakita natin na sa Ebanghelyo na talagang yung si Maria Magdalena, yung disipulong minahal ni Jesus, dahil sa kanilang pagmamahal, nakapanampalataya talaga sila ng lubusan kay Jesus. Naunawaan nila yung banal na kasulatan. Napakahalaga din po sa atin noon na yung ating pagmamahal kay Jesus, malaki matutulong sa atin noon na talaga mas maunawaan ang Scriptures. And it works the other way around too. Pagka mas naiintindihan natin ang Scriptures, mas mamamahal natin si Jesus kasi ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. Hinahangahan mo natin si San Pedro dito, si Simon Pedro, na bagamat, ewan ko, pinagkaila niya si Jesus, nung nililiti si Jesus na ganyan, makita naman natin ngayon, siya mamumuno dito sa eklesiyang ito na sisiyasatin niya yung nangyari kay Jesus at yun ang pangangaral niya pagdating ng panahon, and He will pay for it with His life, yung katapatan niya kay Kristo. Brothers and sisters, sana maintindihan natin na napakahalaga ho nito mga pinapaalala sa atin sa ating buhay na ito ng mga pagbasa natin. Tayo rin ay nakikiisa kay Jesus na muling nabuhay. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, tayo man magiging ganoon kung talagang mananampalataya tayo sa Kanya. Ito ang pinagdiriwang natin, sa kapistahang ito ng muling pagkabuhay ni Jesus. At ginugunita ho natin to every Sunday ho. Every Sunday is a mini Easter, kung tutuusin. Kung kaya nga meron tayong papuri sa Diyos, may I believe in God. It's always like that. It's really a celebration of our faith. And of course, on this day, sana ho ginugunita natin yung ating binyag. Ano nga ba nangyari nung tayo binyagan? Pinahayag ho natin ang ating pananampalataya sa Diyos Ama, kay Jesus, Panginoon natin, at sa Espiritu Santo, at sa Eklesiya na Kanyang tinatag. Talagang pinagmamalaki natin yung ating pagiging mga Katoliko. Sana ho pagpasalamat natin sa Diyos yun. Gawin ho natin ngayon panalangin ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama,
Salamat pong marami sa mga pagpapalang pinagkakaloob niyo sa amin. Lalo na ho ito aming programang Word Made Flesh, kung saan naiintindihan namin ang inyong salita ng mas lalo. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong Espiritu na maisabuhay ito, tulad ng ginawa ni Maria, aming mapagmahal na ina. At tinataas po namin sa inyong lahat ng mga nagsisiling ng aming panalangin, lalo-lalo na po yung mga may dinadalang hirap sa buhay, yung may mga may sakit, yung mga problema, yung nalulumbay na may migati, nangungulila dahil sa pagyaw ng kanilang mga minamahal. Yun ho, mga nag-aagam-agam, talaga natutukso. Siguro yung sirang-sira ng kanilang kalooban, yung nawawala na ng pananampalataya. Sana po idampian niyo sila ng inyong biyaya, lalo sa araw na ito ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sana mabuhayan uli sila ng pananampalataya sa inyo. Lahat pong ito hinihiling namin bilang panalangin kasama ng aming ng Birhen, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating naging pagdiriwang ng Word Made Flesh. Sana po'y naging pagpapala ito para sa bawat isa sa inyo. Tunay pong si Kristo'y na muling nabuhay at sana po'y tayo rin kasama niya. Hallelujah.